Hello again mga idol ug mga ka-real talk ug sa tanang mga viewers o mga supporters nako. Daghang salamat no sa inyo walay undang suporta. So karon video tong tubagon ang usa ka comment sa murag naka-attract sa akong attention. So previous din ako nga post before. Ako ang sparring so sa Japan which is nag-trending no. Almost 150,000 ang views. So again, this one from John Ray. So si John Ray, nag-comment siya, sabi niya, sayang Dol, di mo ginamit doon sa last fight mo, halos di ka bumibitaw ng suntok. Lamang ka halos sa atras at sobrang kabado na trauma ka siguro sa laban nyo kay Heno. Nag-comment siya regarding daw sa laban ko, nung last na laban ko. Well, ito, sasagutin ko yung ano mo Dol. In regard sa trauma, hindi po ako na-trauma guys sa isang suntok ni Heno. Kasi part yon ng boxing. Part yon na may experience natin. At the same time, part yon na magiging expectation natin by the time na nag-step ka sa ring. So, yun. Pero, I'm very thankful kasi yung laban na yon, balikan lang natin no. Ako yung leading nun sa puntos from round 1 until round 8. So ngayon lang natamaan tayo ng hindi natin inaasahan. So natamaan tayo sa ulo, nag-groggy. So ayun. At the same time naka-recover naman tayo, nakuha natin, ginamit natin yung utak natin doon sa laban. So ayun. Then kinumpare niya yun sa last na laban ko kay Torres. So yung history ko naman kay Torres at the same time yung experience ko doon, ang daming factors na naka-affect doon sa akin. Number 1, yung coaching staff. Walang trainer kasi hindi pinaakyat yung trainer ko na Japanese. At the same time, walang cutman. So dumating sa point na cut ako by accidental cut, accidental headbutt, wala kaming cutman. So isa na yun sa factors na hindi siya na hindi siya naagapan yung pagdudugo from round 4 until the end of the round. So ayun, isa yun sa nakapag-apekto sa akin. Yung skills nandun yung skills na natin, binigay natin yung skills natin. Tapos sabi niya dito sa kay John Ray na kabado daw ako, kabado. Tapos sobrang atras ko. Hindi ako kinakabahan doon Dol, walang kaba doon. Medyo nag-iingat lang ako kasi may tendency kasi na pag yung cut always na natatamaan, may tendency na i-stop siya ng referee kung sobra na siyang bukang-buka. So isa yun sa iniingatan ko. Then nakaka-affect din siya sa every time ako magpa-punch, magpabato ng suntok, pumapasok yung dugo sa mata. So distracted ako doon. At the same time, yung kalaban, pressure fighting kasi na frustrated na siya Hindi siya makabato ng magandang suntok. So frustrated siya. Gusto niya akong i-knock out. But hindi niya magawa kasi naka-alert ako always that time. Though may problema lang, may may pagkukulang ako sa suntok. Kasi ngayon, dumating sa point na mas inuuna ko yung defensahan yung mata ko. Yung nakakabato naman tayo ng suntok, but not totally. Isa din yun, aspect na wala tayong trainer, no? Siya yung magbabalance ng yung game plan namin. Kasi siya yung nakakakita doon. So wala doon, wala si Coach Mike, hindi pumunta doon. Yung trainer ko naman hindi pinayagang umakyat sa ring. Huminga ako andon, tulong kay Isnet Domingo. Sabi ko kay Isnet that time na, Net, focus na lang yung yung mata ko na hindi siya dudugo. I-focus mo lang yun para ako na bahala dito sa technique at saka sa laban. Yun, nag-assist yung dalawang babae sa amin, yung manager ko na babae at saka yung pamangkin niya. Yun yung sekretary namin. So hindi naagapan yung hindi naagapan. Tapos may may gamot pala doon para hindi dumugo na masyado. Kaso hindi marunong gumamit si Esnet at hindi namin alam na mayroon pala doon. So late na nalaman namin pagkatapos na ng laban. Hindi alam ni Esnet. So yun isa yung aspect doon sa amin. So yung talo namin guys, medyo hindi ako convinced na natalo ko kasi kung basihan nila yung pressure fighting, kung alam ko lang na basihan ng pressure fighting, hindi na ako sumuntok. Pressure fighting lang yung ginawa ko. So, ayun, di ko alam kung bakit natalo tayo kung nagbe-base sila sa pressure fighting, hindi sila nagbe-base sa clean shots, talo ako. Accept ko yun. Kung alam ko yung criteria ng judging doon. So, ang problema, di natin alam. At the same time, ang question ko, bakit ako tinanggal sa ranking sa WBO? Si Raymark, natalo ba yan knockout? Which is knockout pero nandyan sa number 5, number 6. Ako,
natalo by a split decision, but ayun, wala na tanggal sa lahat ng sanction. So isa yun sa ano sa akin, nagtulak sa akin na iwan ko na talaga yung boxing.